Nangyayari, tayo pang nagagalit na ng hiram eh. Kung halimbawa ng hiram tayo sa isang kapwa natin, sa isang kakilala natin, pagkatapos kapag nawaglit sa atin, di natin naisolit kinukuha kung minsan tayo pa nagagalit, no? So, sa pangyayari lamang na ito, makikita natin na ang halimbawa ng Panginoon ay napakaganda. Sa mga simpleng bagay ay talagang makikita mo na yung tungkulin ng isang tao ay binibigay niya ng halimbawa na dapat mo ring ibalik agad yung ginamit mo. At makikita rin natin dito, kuya, na yung katulad ng sinabi mo na bisiro pa lang, wala pang nakasakay. Ang ibig sabihin lamang na kung ano man ang ialay, ibigay sa Panginoon, yung primera klase, hindi yung segunda mano, hindi yung nagamit na, hindi yung kung minsan sobra-sobra na lamang ang ibigay mo sa Diyos. Kailangan yung number 1. Sa lahat ng pagkakataon, ang dapat na maging ibibigay mong regalo o anumang ibigay mo sa Diyos ay number 1. Wala pang nakakagamit. Nakakalungkot, Kuya Min, kung minsan nga sa mga pangyayari lamang kung ano na lamang yung para sa Diyos, yung pinaglatakan no? Kaya makikita mo rin dito, Kuya Min, na pati yung mga alagad, hinubad nila yung balabal nila. Alam mo, yung balabal, Kuya Min, napakahalaga noon. Lalo na sa bansang Israel malamig, no? Kailangan na kailangan nila yon. Ginagawa nila yung balabal na yon na parang pinakabalig nila at pinakakumot nila. Napakahalaga nun sa tao, yung balabal ng mga tiga-Israel, yung kanilang balabal. Kaya nga, ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay ito ang iniaalay nila sa Panginoon, lalo't ang kanyang mga alagad. Kaya nga sana sa buhay natin, ialay natin sa Diyos ang pinakamahalaga sa ating buhay. Yung pinakamahalaga ang ibigay natin sa ating Panginoon. Huwag yung ayaw na lamang natin. Yun ang ibigay natin sa Kanya. Kuya, at makikita mo rin dito kung gaano nagdiriwang ang mga taong may paniniwala sa Panginoon. Kahit yung walang-wala ay tinatanggal nila, no? Pumipita sila ng dahon bilang sagisag ng pagtatagumpay ng Panginoon. Ito ay katulad ng sinabi mo, sinasariwa natin ito. Inaala-ala natin ito tuwing dumarating yung mahal na araw. Karamihan sa atin, lalo tiba sa ibang pananampalataya, ayaw na nilang gunitayin ito no? Inaalis nila ito. Paano nating maalaala ang mahalagang bagay na nagawa ng ating Panginoon na sa gisag ng pagbibigay ng mahalaga sa buhay ng isang tao na iniaalay niya sa Panginoon. At sila'y nagsasaya at nagdiriwang. Kuya, maraming pangyayari sa buhay ng mga alagad at sa buhay ng mga sumusunod sa Kanya na kahirapan. Pero dito nagdiriwang sila bilang sagisag ng pagtatagumpay ng Panginoon sa pagpasok niya sa Jerusalem. Bakit? Kasi gusto siyang patayin Gusto siyang hulihin. Pero sa pangyayaring ito, hindi siya hinuli. Nakapasok siya sa Jerusalem. Kumbaga sa noon pa'y inaabangan na. Pero sa pangyayaring ito ay nakapasok siya. Ang ibig kong sabihin, Kuya, kapag ang Diyos ay inibig niya, walang pwedeng humadlang sa Kanya. No? At ang pinakamahalaga rito, Kuya Min, katulad ng ipinaliliwanag mo kanina, yung mismong bisiro na na kung
sinong sasakay nang bago talaga magpupumiglas siya, walang makakasakay. Ang pagtatakahan mo, pati itong bisirong asno na ito, na hayop na ito, nagbigay siya ng kabaitan sa Diyos. Sana ganyan din tayo. Magbigay tayo yung ating likas na kabaitan na ibinigay ng Diyos sa atin. Ibigay natin sa Kanya. Huwag tayong maging maramot. Huwag tayong maging makasarili. Kundi mag-alay tayo ng alang-alang sa Panginoon upang patuloy at patuloy na magtatagumpay ang Kanyang kapayapaan, ang Kanyang pagtatagumpay sa Jerusalem. Kuya Min. Kuya Bert, doon sa pagpasok na nagpuri ang mga tao na kasama ang Panginoon, doon sa ginawa ng mga tao yun, hindi mo ba nakikita rin natin na yung pagpasok sa Jerusalem, yun yung mga sumasagisag sa bagong mananampalataya at kumilala sa Diyos. Ngayon, sila'y nagpuri at nagpasalamat. Hindi ba sa isang taong mananampalataya tayo'y nakadaman ng pananampalataya at pagkilala sa Diyos, dapat tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos? Dapat, kuya. Alam mo kung minsan ang nangyayari nga katulad nito, kumakanta sila ng husana umaawit sila, nagsasaya sila. Pero tayo kung minsan tipid tayo na kumanta, ikinahihiya natin. Ito sa gitna ng daan, kumakanta ang mga tao bilang pagbibigay puri at parangal sa ating Panginoon sa pagtatagumpay niya. Sana huwag natin ikahiya. Dapat ang mamayani sa atin, ang ilagay natin sa ating sarili ay ang Holy Spirit. Hindi yung ibang spirit ang papasukin natin. Alam mo, kung minsan, Kuya May, nakakakanta lamang ang tao, lalo sa karamihan, lalo na yung mga lalaki. Pag ibang spirit na ang pumapasok sa kanila, hindi na sila nahihiya no? Kapag lango na sila sa ibang espiritu, magpakalango tayo, mga ginigili namin mga kapatid, Sa banal na sa banal na espiritu, upang lagi tayong masaya, lagi tayong magdiwang, lagi tayong magpuri sa Diyos ng may katuturan. Amen. So, dito ho'y nakikita natin, mga giliw naming tagapakinig, na ang Jerusalem ay sumasagisag ng isang bagong mananampalataya. Kaya kung pinapasok na natin ang Panginoon sa ating buhay bilang bagong mananampalataya at makakilala sa Panginoon, kinakailangan magdiwang tayo at magpasalamat sa Diyos. Dapat, Kuya. Ayun. So, Kuya Bert, dito naman tayo sa sinumpa ang puno ng igos. Bahagi pa rin po ng chapter 11. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Bitanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga, ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Ano pong makikita natin dito sa puno ng igos na ito na malago? Hindi, dito makikita rin natin yung tayo bilang isang mananampalataya ay kinakailangan maging malago tayo ng pagkilala at pananalig sa Panginoon. Pag hindi kasi tayo, Kuya Bert, lumago, parang wala tayong bunga, na hindi nakikita sa ating buhay ang bunga ng banal na espiritu at ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos, parang useless ho tayo. Ano bang inyong nakikita pa rito? Tama ka, Kuya Min, at saka ang napakahalaga dito, marami sa ating mga kapatid na saganang-sagana, pero maramot, katulad ng igos. Ayaw magbigay ng bunga. Ayaw na magbigay. Ang Panginoon, katulad niya sinasagisag niya yung mga mahihirap na nagugutom.
maraming mga mayayaman sa atin na hindi makapag-abot ng kahit na konti man lamang dahil napakaramot nila katulad ng igos